Isa na namang pagsubok ang aming napagdaanan ngayong araw. Di namin alam kung makakapasok tong sasakyan kasi hanggang doon may baha. Dahil nga sa kagustuhan namin na makatulong ngayong araw ay sinubukan naming pasukin muli ang isla na ito. Di namin expect na ganito pala kalalim dito. Lubog yung sasakyan natin, di ko alam kung makakalis pa tayo dito. Kabig mo dito so ganyan. Samahan nyo kami sa unang pagkakataon na may experience namin ito. Ngayong araw ang first mission talaga dapat namin ay sa Rosario, Batangas. Ngunit sa hindi nga inaasahan ay dito kami napadpad. Okay, so guys, andito tayo ngayon sa daan patungo kina EJ. Kasi ito yung araw na naisip namin na i-inquire si EJ sa school na gusto niyang pasukan para malaman natin yung mga kailangan bayaran doon kung magkano. Pero di namin na-expect guys na yung dadaanan namin ay high tide pa lang. Ganito pala talaga, first time ito na pupunta kami dito na matatimingan natin na high tide. So pakita mo Mac yung tubig, ayan o. So, hindi ko alam kung kakayanin na sasakyan natin dito. Mas maganda pala nagtanong-tanong muna tayo, di ba? Kung may nakakapasok na sasakyan kapag ganitong high tide dito. Kasi hindi ko din sure kung matigas o malambot yung lupa na dadaanan natin. So sana makapasok tayo sa lugar nila EJ para maipa-ano na natin siya sa school ngayon. Magtatanong tayo. Tol, nakakadaan ng parols dyan? Malalim? Yari, malalim daw. Lakad natin, malapit naman po. Ha? Malapit naman na po. Oh, ganito pala talaga kapag high tide dito guys. Ibig sabihin, kung ganito ito kabaha, maladat na natin sa lugar nila EJ, may kita natin ngayon kung ano yung sinasabi nila na kapag high tide ay inaabot talaga yung mga bahay nila doon ng tubig. So ito na yung chance para makita natin yung may tubig. Try natin bumalik, tapos dito tayo dumaan sa kabila. Pwede mo yung daan dito. Kaya ba dyan? Hindi kasi natin sure, baka may mga ano dyan ay tuod ng niyog. Matigas po. Kaya. Pero walang mga tuod. Wala po. Dito mo daan dito. Di namin alam kung makakapasok tong sasakyan kasi hanggang doon may baha. Tingnan muna natin kung kaya. Kasi alam mo naman tayo, to see is to believe. Hindi pwedeng sabi-sabi lang na hindi kaya. Try muna natin. Yung makakalusot yung sasakyan. Tingnan mo nga, try mo. At malalim yung may... Uy, abot hanggang dito yung tubig oh. Ayun. Abot oh. Hanggang dyan, abot dyan. Kakapasok ko yung sasakyan dito. Pag graba lang, kaya nito. Kaso dito, parang kaya po. At bato-bato man po ay parang ganito, hindi po siya putik, hindi malulubog. So kaya ng sasakyan, baka kaya namin dare-diretso hanggang doon. At doon banda doon, may samento na doon ay nakalsada. Kaya yan. Naman kuya JM, yung ano po, daan po pura ganito. Hindi pa siguro lulubog yung sasakyan yan, no? Siguro nga, bato na. Po ay. Ganyan siya oh. May mga bato-bato. Yan, hindi nalulubog. Pero nung dumadaan kayo dito, ganito pa rin. Hindi po siya. Ano po to? Hindi po abot dito. Kaya na, kaya yan, kaya. Kaya pa dito at puro bato-bato po yung ganito yung daan ay. Puro bato? Opo, mababaw na din po dun no. Low tide na din po ay. Okay. Tsaka dito kasi malalaki yung bato dito. Grabe, ganyan pala talaga dito no. Yung gilid ng dagat niya nakakaabot na dito. Kaya ito yung pangamba ng tao dito na baka nga darating yung time na talagang wala na to. Lahat magiging tubig na to. Okay, so try natin. Wala naman masama sumubok. Madami naman kayo magtutulak. Try natin guys kung kaya ng sasakyan.
Noong unang pagpasok namin ay medyo maayos pa naman. Nararamdaman ko na kahit mababa ang aming sasakyan ay kakayanin pa naman. Kaso nga lang, sa una-unahan hindi namin inaasahan. Dito nga ay nararamdaman ko din na hindi na stable ang pagkapantay ng lupang dinadaanan namin na medyo lumalalim na rin. At dito nga ay medyo na-stuck ang aming gulong dahil sa part na ito ay medyo malalim na rin. So guys, grabe oh. Parang lubog na yata yung sasakyan natin dito. Nalubog yung sasakyan. Di namin expect na ganito pala kalalim dito. Ano? Dito nga ay sinubukan nilang kalsuhan ang aming gulong. Kaya? Oh. Pang ano? At tila gumana nga ang naisipan namin na paraan at matapos na makagulong ang mga gulong ng sasakyan ay nagpatuloy na ulit kami. Yan, kaya pa? Kaya ba po? Sige ba dito, pababaw ata. Ha? Pababaw na po. Pababaw na po dito. Kaya? Opo. At nang mga oras na ito ay iniisip ko kung papaano na lang ang mga tao dito kapag may dumarating na bagyo. Tiyak na hindi lang ganito ang mararanasan nila sa lugar na ito. Ay, mababaw na dun oh. At habang nagpapatuloy nga kami sa aming pag-andar, ay nakikita ko na ang tubig ay medyo malakas ang agos. Kaya't nakikita ko o naiisip namin na mabilis na uhupa ang tubig dito. Wait lang po. Sige po dapat dito, bante saglit. Hindi lang. Hindi po. Ha? Parang hindi na kuya. At sa bandang ito ay natigilan na naman kami dahil nga tila nakikita ko sa unahan na medyo palalim na naman yung lupa. Kaya't sinusubukan kong tanungin sa kanila kung kakayanin pa ba ng sasakyan. Kaya pa po ata yan. Kabig mo dito so ganyan. Saan? Kanya pa sa'yo. Papunta dito? Opo. O dyan sa inyo? Lalalim dito pag dito sa amin. Hindi kita eh. Kaya po ata yan. Ano, kaya? Kaya po siguro. Babaw yan. Anong babaw lang? Kaya. Kung malalim lang eh. Yan. Oh, samento na po dito. Yan. So, diretso na kami sila Kuya AJ. Banyog. Tagal mo. Kalapit ko na. Banyog. Yan. Grabe pala dito, no? Kaya Sa totoo lang, first time ni Iba na dumaan sa ganito, guys. Alam mo yun, halos yung tubig talaga ramdam ko na dito sa ano. Alam kong tumatama sa ilalim ng sasakyan yung tubig. Grabe. Kaya pala sinasabi ng mga tao dito, guys, na kapag may bagyo daw dito, talagang walang makakalabas. Kaya mas mabuti kapag balita pa lang na may bagyo, umalis ka na kaagad, iwan mo na tong lugar na to para na sa ganun ay maging safe ka. Ito na naman. Kaya po yan.
Sige po, diretso po. Yan, sige po, diretso po. Mababaw na po doon. At dito nga ay makikita natin na hindi na din ganoon kalalim ang aming dinaraanan kumpara sa mga nadaanan. Oy! Meron na naman! Pero kaya to, gusto niya. Oops. Sige po, kaya po. At kahit pala sa may sementong bahagi na ng lugar na ito ay talagang inaabot pa rin ng tubig. Submarine! Dito na kami kila Kuya AJ. Buong baha. Lahat ng baha hanggang dito sa harap nila Kuya AJ. Doon na talaga mapagpapark yan, walang tubig sa una-unahan. Doon po dito, walang tubig. Nakakalungkot ding isipin o tingnan na lahat ng naninirahan dito ay nagsasakripisyo o nagtitiis sa ganitong sitwasyon. So, abot hanggang sa loob nila. Loob nila yung baha. Abot. Ayun, tani. Doon na talaga yung may ayun, daming pati loob ng bahay, abot ng bahay. Dati daw malaki daw ito. Ano kaya meron? Ba't ang taas ng tubig? Yan, dito na kami sa Lopa. Sa Lopa. Check natin yung sakyan kung ayos pa, guys. Oh, grabe. Ibig sabihin, abot pa na talaga siya sa taas ng sakyan natin. Ambot yung tambutso niya? Abot po. Sabi ko lang, naramdaman ko kaninang nangangamoy na yung tambutso eh. Kaya alam kong abot yung tambutso ng tubig kanina. First time nating makapunta ng ganito. Grabe. Sabi ng mga tao dito, mas malalim pa daw kanina. First time ni iba na makapasok ng ganitong lugar. Ayun, oh. Base nga sa kwento ng mga taong naninirahan sa isla na ito, noon ang ilog na ito ay napakaliit lamang na talagang kayang-kayang tawarin ng kahit sino mang tao, at ang nakakalungkot isipin na ito ay kinain na ng dagat. Kaya nga nang sa ngayon ay nararanasan nila ang ganitong sitwasyon dahil sa paglaki ng ilog na ito. Ayan, dito na tayo at si EJ yung sinadya natin dito ay wala daw sa ngayon at nasa laot. Nay, kailan pa ito gantong... Naku, ilang araw na po yun, sir. Parang pagkakasabi sa akin, mas mababaw pa daw ito ngayon. Kumbaga mas ayaw malalim. pumasukat ng tubig, oh. Lampasan na po sa loob ng bahay namin yan. Grabe. Ay, bakit ganito, ate? High tide po. Gada high tide ganito? Opo, kada high tide po yun. Meron pong ngayon, araw, meron na pong high tide na sa gabi, gayon din po. O paano pag gabi? Ay di nakataas po lahat ng gamit. Doon po kami nagsisiksik na sa taas. Magaling po yung mga itaas na bahay. Yung ganito. Ibig sabihin pala, hindi lang ito ngayon yung nararanasan? Araw-araw halos? Hindi naman po. Bali po yung may buwang mula siya. Ah, may buwan na kapag nag-high tide, abot? Opo, May buwan din naman na kapag high tide, hindi naman... Hindi po siya naabot. Ito yung buwan na... Opo, ito pong buwang. Hanggang kailan ito? Siguro po yan eh, ano po, 3 araw na po yan. Ganyan. E paano kapag sumapit yung bear months? Ay, ganyan pa rin po. Sa gabi naman po yun. Yun ang mas malala kasi mahaba ang Sa bear gabi months. po yun. September, October, November, December. May 4 na buwan ng bear months. Ay, gabi po yun nalaki. Ibig sabihin pala, Nay, kapag ka may bagyo, mas malala to. Ay nako, sir, ay huwag naman nang abutin ng gaya. Talagang baka anong mangyari doon sa aw. Mas una po kami na ikatan ng tubig. Yung po tinadaan yung lampas tao po doon ang tubig. Ay, doon?
Wala, Kaya po, tapos tao pa lang ng Huwag tubig sana doon. mga abutin po ng ganyang kalaki. Kaya po yung aming ito natataba pag umaalam po siya. Pag may baha po, yun. Kaya nga kanina sabi namin, hindi namin alam kung didiretso kami kasi hindi namin sure kung hanggang saan yung tubig, kung may malalim o hindi. Pero tinuloy na lang din namin kasi nga, sabi ko sayang yung araw kasi na hindi namin madadala si Jay. Mas mga ano po kahapon. Mas malalim. Malalim po kahapon. Ibig sabihin kapag ganun Bigay yung na daan, malalim kahapon. Ano nga, sulit. Sulit na. wala talagang makakapasok, ibig sabihin. Ay, wala po. Yun nga po, ano kung yun ay nagbabangka ay pagpapasok ng trabaho yung panganay ko. Ah, binabang ka palabas? Ito po. Ang sakit po namin nasa labas. Oh bro, Ay, yun po na may pinasok ay sira yung tricycle. grabe guys. Nakakatakot din pala dito magtira. Sana yan Kapag ganun ako. sana yan lang talaga. Kapag wala kang choice kasi sa buhay, talagang Tsaka wala po kaming choice. Ito lang po kami tinitirahan. mapipilitan ka talaga na Kahit nga po paubos. masanay. Tapos silip po. Oh, may soft drinks na naman si nanay oh. Sige po. Ay, grabe talaga dito sa isla Kala na ko to. po kayo hindi Guys. papunta sa ano. Ha? Sa NIT. Punta na ako din. Ah, okay. So yun guys, hindi ko alam kung aabot pa ba tayo kasi alas 2 na. So kapag dumating si AG siguro mga alas 3, hindi ko alam, babiyahe pa tayo ng Lucena, malayo. Hindi ko alam kung aabot ngayong araw kasi dadaan na Sabado na bukas, Sunday. So sarado, marahil ang school. By Monday na naman yan. So kung hindi man matuloy ngayon siguro by Monday. Sure na yun, by Monday. Kasi malapit na ang pasukan, kaya kailangan na ni AG na masikaso yung pagpapasukan niya, mga requirements, di ba? Pero kompleto requirements. Apo, nakuha ko na po sa school. Nasa iyo naman. Okay, kompleto naman ang requirements ni AJ at ayun na lang kasi inaantay natin na malaman yung mga babayaran, magkano yung total of tuition fees, mga ganun, di ba? Tapos uniform, kung saan pinapatahi, kung sa school ba yun o sa labas. Para po sir, nang unawa ko po dun sa dala-dala po niyang clippings ay galing po lahat sa school. Lahat sa school? School. Okay, lahat doon, Doon uniform. po. Okay, okay lang yan. Di bale, kung wala man yung naging mission natin ngayon ay failed kasi hindi tayo natuloy, okay lang, may ibang araw. Monday, sure Monday ha? Kasi kailangan na po ni AJ makapag ano? Nasa laot po yung magkama ko eh. Kanina pa po. Kaninang umaga? Anong oras sila umalis? Ano po, mga ano po yun, mga mag-alas 5. Anong umaga? Sipag talaga guys ni AJ. Di ang dating po Sobrang niya, sipag. maya-maya pa po. Oo, ibig sabihin, nung malalim pa ito, ang parada na ng bangka, dito pa din ba sa dati? Opo, O iaahon dito, dyan pa rin? diyan pa rin po. Hindi po. Tsaka guys, ito malalim yan ha, yung Ay, baba sobra niyan, po. di ba? Sobra Kapag ito kumbaga normal yung tubig, yung sa pagitan ng basado ng puno na yan, malalim pa yung baba niyan. Opo. So ibig sabihin ngayon, malalim talaga yan. Di ba? Mas malalim. Ano po yan, dati po yung kinuwari yan. Yan po kaya paglaki po ng tubig, baha, kaya po yung nauubaw. Siyempre po may alod na ano po yung lupa. Na, Di bali, kaya mo, ganun na lang ate ha. sasabihin ko po kay Ote pag Okay, siguro palipas tayo ng ilang minuto para mas bumababa yung tubig. ayaw mo po, maya-maya pa po. Maya-maya tayo ng konti para nang siguro paglabas natin, hindi na kagaya yung lalim kanina. Kailangan, kasi pa-low tide na ba ito ate? Low tide na po. Pa-low tide na. Antayin natin mag-low tide talaga. At ng yun yung papalilo. sa Maritas do. Sitting in silence like 4 feet apart, and there's so many things that I wish I could say, but I don't. No, I just don't. Rewind the tape and just play me those memories. You're leaning into me and I'm holding on to your shoulder. Where did that go? At makalipas nga lang ang ilang minuto namin pag-aantay, sila EJ ay biglang dumating kaya't sinalubong na namin. It's like you're gone when you're still here. Will I lose? Oh, I don't wanna lose you. Oh, I don't wanna. Paano? This old apartment, I swear it feels smaller. There's nowhere to breathe. Gagawa niyo dyan? Ha? Dalhin mo na yan. Kanina po to?
Dalawa gawin natin siopaw. Gawin natin siopaw yan. Ayan o, may pusa dito. Kumakain ka ba siopaw, GM? Opo. Ha? Opo. Anong flavor ang gusto mo sa siopaw? Asado, bola-bola, kahit ano basta pusa. Di naman yata totoo yun, di ba? Nakalagay na nga dun, pork, chicken, di ba? At base nga sa nakikita ko ay meron silang malalaking huli, kagaya na lang ng pusit na ito. Pero hindi ako sigurado kung gaano rin karami ang nahuli nila ngayong araw. Is there something I can say when I lose? Oh, I don't wanna lose. Ang laki, grabe yung huli guys yun. Nila AJ, ayan. Pusit, ang laki. Wow, grabe. Diba? Kaninang huli yan AJ? Papa mo? Grabe laki no. Ang tindi oh. Grabe. Ang laki. Matalas yung ngipin niya. Sige nga, tinan mo nga. Masarap. Tinan mo kung matalas. Grabe no. Piran na guys. Kahuli ng piran na. Ano? Pera to, pera na. Pera na. Tama naman na. Nakahuli na ng pera na. Pera na. May huli ka? Wala po eh. Ikaw ang wala? Si Papa mo? Hindi po. Yan ang huli ni Papa mo. Bakit? Ilang kayo magkasama sa bangka? Dalawa po. Dalawa? Okay. So, anong nahuli nyo lang? Kahit isa wala? Wala po. May ganun talagang pagkakataon. Sinabi na to sa atin ni AJ na may time talaga na may huli sila na wala talagang maiuwi, di ba? Yun lang yung masakit kasi lalo ngayon hindi ganun kaganda yung dagat, medyo malakas, tapos nagpalaot pa din sila kasi walang huli. Okay, so ngayon dapat nagpunta kami dito, pupunta tayo Lucena, kaso nga naglaot ka pala para sana asikasuhin natin sa school mo. Pero bukas Sabado Linggo, ngayon kasi anong oras na, alas 3 mag-alas 3 na. So ano na lang, Lunes, ano? Huwag ka muna maglaot ng Lunes, ha? At kailangan maayos na natin yung si school mo, malapit na yung pasukan. No? Sige ba? Babalik na lang kami siguro ng Lunes, mga alas 9 ng umaga, ganyan. Tapos diretso tayo ng Lucena, ha? Doon na lang gawin natin, ano? Sipag mo, ano, grabe ka. Sipag, isipin yung walang pinapalampas. Wala ba kayong pinapalampas na araw? Okay, sige. Babalik na lang kami susunod, ha? Hintay lang namin ikaw para makita ka din namin tsaka yung huling nga ninyo makita namin. Ha? Okay. God bless, EJ. Sunod ulit. Okay, babalikan na lang natin siya sa Lunes guys para mahaba-haba yung oras ng pag-asikaso doon kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga kailangan gawin sa school. Mas maganda mahabang oras. So ngayon, medyo hupa na yung tubig. Lalabas na tayo siguro. Kaya na ng sasakyan niya. Tara. Guys, palabas na tayo ng area at medyo mababa na yung tubig. Ayan o. Medyo mababa na, hindi na kagaya kanina na talagang sobrang lalim din talaga dito. At mas malalim pa pala, narinig naman natin sa kanila na mas malalim pa pala noong mga nakaraang araw o kanina. Buti na lang dumating tayo dito medyo mabababa na siya, hindi na ganoon kataas. Kasi dito lumalampos tao pala tubig dito guys, nakakatakot. So ayun nga pala, salamat na naman sa pamilya ni AJ. Binigyan na naman tayo ng napakalaking isda guys. Pang ihaw daw yun, mamaya papakita ko sa inyo. Ayaw nila talagang pabayaran, ano? Kahit na pilit mong pabayaran, ayaw nila. Kasi gusto nila bigay daw yun. Kaya nasabi ko, napakababait talaga guys ng tao sa isla na to. Noon dito yung unang dating na palang namin ni Rans, kung ikwento ko nga sa kanila na ipinaghain agad tayo ng niluto nilang mga ulam, iba't ibang klase ng ulam. Kaya alam mo yon na ang sarap, hindi dahil sa ibinibigay nila, dahil sa kabutihan nila, sa kabaitan nila. Kaya ang sarap ditong bumalik-balik, di ba? At ayun nga, si AJ ay hayaan na muna natin makapagpahinga kasi kung ipipilit natin ngayon, pagod po yun sa laot. Madaling araw pa lang pumapalaot na sila. So pagod yun, kaya hindi ko na po sinabi na ipilit namin ngayon kasi pwede naman nating bilisan ng takbo para umabot, di ba? Kasi for sure mga until 5 to 6 ang ano niya, ang school for enrollment and queries. So pwede naman sana nating habulin, kaso nga lang alam kong pagod siya, kaya sabi ko sa Monday na lang, di ba? Mabuti kung hindi naglaot, okay lang. So wala nang tubig dito oh. Kanina sobrang lalim dito ng ano, di ba? Dito pa lang ang lalim na ng tubig. So ngayon wala na oh. Pupa na. Alright, so kita-kits tayo sa labasan pag nakalabas tayo ng area na to.
Ngayong araw ay nangyari na din kung ano yung sinasabi ko nung unang beses na makarating ako dito sa lugar na to, na sinasabi ko nga na gusto kong maranasan o gusto kong ma-experience kung ano yung nararanasan ng mga tao kapag dumarating yung high tide sa lugar na ito. At heto na nga yun, kung kaya't mas nalaman namin kung gaano ang hirap ng mga tao o sakripisyo dito.